nyo po ito. Sabihin na natin ito. Regular na sa libro, mabasa ko rin to nung bago ako nag-aaral ng technical analysis, di ba? The trend is your friend until it bends. But yaan po kasi is nung time na konti pa lang ang traders, wala pang digital masyado. Ibig sabihin, mano-mano ang trading. So pag nagpa-plot ng trend line, mano-mano lang din. Wala pang computer nung time na yon. So sinulat yung libro, meron po dong rule, the trend is your friend until it bends. That rule still applies up to today. Yun nga lang, nagkaroon ng tweak. Dahil po, syempre, dumami na yung players at nagkaroon na tayo ng digital. Okay, mas bumilis na yung access, mas bumilis na yung pagtitrade. So, tinweak natin ng konti. Okay, using price action. So, kaya sabi ko sa inyo kanina, sa DMC, hindi ko kino-consider na nag-bend yung trend kasi kailangan niyang i-break yung lower, yung previous swing low. Para sabihin mo na, hindi, wala na yan. Downtrend na talaga yan. Kailangan niya i-break yon. Tignan niyo po sa case nitong SCC, no? Yan yung guhit natin, yung support, oh. Well respected. Nag-bounce tayo doon. We're bouncing there. Okay. Ano po yung reason, no? Kung bakit ino-consider mo to na pwedeng buhay pa rin tong trend mo. Kasi po, ganito yan. Maraming nakakaalam nung rule na yon. The trend is your friend until it bends. So, yung mga market maker, alam nila na maraming mag-i-stop loss, maraming magka-cut loss pag nabiyak yung trend. So, hinuhulugan nila yon. Sige, laglag mo na dyan. Pag nahulugan nila yon, yung mga magka-cut loss, shake out nila, i-scoopin nila yung mga shares nung nag-cut loss. So, nag-cut loss ka, kukunin na yan. Nag-bend na eh. Sa tingin mo, nag-bend na yung trend. Pero, hindi nila ibababa doon sa previous swing low para buo pa rin. So, yan po yung nangyayari ngayon dito sa SEC at sa DMC. Yan. Tito Moves na naman yan. Follow and like for more updates.